Magandang araw po. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mia, 29 na taong gulang. At kung maririnig ninyo ang kwentong ito, sana hindi ninyo ako husgahan bilang babaeng mahina, kundi bilang babaeng minsang minahal ng buo at natutong mabuhay muli matapos niyang tuluyang mawala ang sarili niya sa maling tao. 7 taon. 7 taon kong minahal si Adrian. Akala ko noon, kapag matagal na kayo, hindi na kayo kayang sirain ng kahit ano. Kasi kabisado mo na siya. Alam mo na ang mga ugali niya. Alam mo na kung paano siya magmahal. Pero ang hindi ko alam, may mga taong marunong magtago sa likod ng pagiging kabisado mo na siya. Nagsimula kami sa simpleng buhay. Trabaho, uwi, sabay na hapunan. Mga pangarap na parang maliit, pero buo. Pag may bahay tayo, sabi niya noon, gusto ko may garden. Bakit garden? Tanong ko. Para kahit pagod ka sa mundo, may lugar ka pa ring babalikan. Doon ko siya minahal lalo. Hanggang sa nag-propose siya. Rooftop. Ilaw ng lungsod. Hangin na malamig, pero pakiramdam ko mainit ang mundo. Mia, gusto kitang makasama habang buhay. At ako naman, walang pagdududa. Oo, isang salita na hindi ko alam, may kapalit palang bangungot. 6 na buwan bago ang kasal, nagsimula ang mga maliliit na pagbabago. Mas late siya umuwi. Mas tahimik siya sa cellphone niya. Mas madalas siyang malayo kahit magkatabi kami. Pagod lang, lagi niyang sabi. At ako naman, naniwala. Hanggang isang gabi, nakatulog siya sa sofa. Isang pangalan. Love. Hindi ako iyon. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung curiosity o takot ang nagtulak sa akin. Binuksan ko ang phone niya at doon ko nakita ang lahat. Mga messages, mga plano, mga pangako na hindi ako kasama. At isang linya na paulit-ulit kong naririnig sa utak ko. Hindi ko na alam kung paano ko iiwan si Mia. Parang may dumurog sa loob ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Tahimik lang akong umiyak habang tulog siya. Kinabukasan, iniwan ko ang singsing. At umalis ako. Akala ko doon na natapos ang lahat. Mali pala ako. Dahil ang pagtatapos ng isang relasyon ay simula ng pagbagsak ng sarili. 3 linggo ang lumipas. May nakipagkita sa akin na dating katrabaho. Nanginginig siya. Mia, hindi lang isa. Nanlamig ako. Hindi lang isang babae. At doon niya binanggit ang pangalan. Trisha. Best friend ko. Parang huminto ang mundo. Lahat ng gabi na umiiyak ako sa kanya tungkol kay Adrian. Siya pala ang pinanggagalingan ng sakit ko. Nang kinompronta ko siya, umiiyak na siya bago pa ako magsalita. Bakit? Tanong ko. Dahil mahal ko rin siya. At doon ko na-realize na ang pinakamalaking betrayal ay hindi lang cheating, kundi yung ginawa kang safe space habang ikaw pala ang ginagawang kasinungalingan. Lumipas ang mga buwan. Wasak ako. Hanggang pinilit ako ng kaibigan ko na sumama sa photography workshop.
Doon ko nakilala si Gabriel. Tahimik. Hindi mapilit, hindi invasive, pero marunong makinig sa katahimikan ko. Hindi niya ako tinanong agad tungkol sa sakit ko. Hindi niya ako minadali. Nandyan lang siya, hanggang isang gabi sa tabing dagat. "Mia," sabi niya, "masakit pa rin?" At doon ako bumigay. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa bigat ng lahat. At hindi siya umalis. Hindi siya natakot sa luha ko. Pero habang unti-unti akong bumubuo ulit ng sarili ko, unti-unti ko ring naramdaman ang takot. Kasi may parte sa akin na gustong magmahal ulit. Pero may parte na ayaw nang masaktan. Hanggang sa muling bumalik si Adrian. "Bumalik ka na," sabi niya. "Wala na siya." Tumingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako umiiyak. Hindi na ako yung babaeng babalik sa taong sinira ako. At umalis siya. Akala ko doon na ang closure, pero hindi pa pala. Dahil isang araw, may nakita akong USB drive sa lumang drawer ni Adrian. May label, MIA, backup. Nanlamig ako. Binuksan ko. Observation files, at doon ko nakita ang mga video. Ako. Araw-araw. Kafe, away, luha, yakap, proposal. Pero may hidden notes sa gilid. Subject Mia shows high emotional dependency response. Reinforcement cycle successful. Parang hindi ako tao. Parang experiment. At may mas malaking folder. Project MES. At doon ko naisip, baka hindi lang ito cheating. Baka mas malaki pa. At tama ako. Dahil may audio logs. May behavioral mapping. May emotional trigger analysis. At may pangalan ng kumpanya. Hindi personal, corporate. At sa approval file, isang pamilyar na pangalan. Isang professor ko noon. At doon ko na-realize, hindi random ang lahat. Pinili ako. Hindi dahil mahal ako, kundi dahil predictable ang emosyon ko. Pero ang mas matinding twist ay dumating nang makita ko ang huling file. Primary Caesar Summer Research Frame, Human AI Emotional Simulation Project. Nanlamig ako. Hindi pala ito simpleng relasyon. Isa pala akong bahagi ng emotional dataset. Ako. Si Trisha. Ang ibang babae. Lahat kami hindi lang niloko. Ginamit. Para pag-aralan kung paano magmahal ang tao. At sa likod nito, si Adrian. Hindi tunay na Adrian na minahal ko, kundi isang handler. Isang taong gumagabay sa emotional reactions ko para sa data. At doon ko siya nakita. Sa likod ko, tahimik. At alam mo na, bakit ako? Tanong ko. Dahil ikaw ang pinakatotoong magmahal. Perfect subject. At sa unang pagkakataon, hindi na ako umiiyak. Hindi na ako natatakot. Kasi lampas na ako sa sakit. Tumayo ako. Isinara ang laptop. At kung ako ang dataset ninyo, ako rin ang magde-delete ng sarili kong story. Kinagabihan, nasa dagat ako, mag-isa. Huminto ako sa buhangin, nakatingin sa dagat na parang ngayon ko lang talaga siya nakita. Hindi bilang tagapagpuno ng lungkot, kundi bilang isang bagay na tuloy lang
Kahit ilang beses akong bumagsak. Tahimik. Pero sa loob ko, hindi na magulo gaya ng dati. May mga alaala pa rin. Si Adrian. Yung mga gabing akala ko sapat na ang pagmamahal para manatili ang tao. Si Trisha. Yung tiwalang inakala kong hindi pwedeng baliin. Yung love sa screen ng cellphone na unti-unting nagbukas ng pinto ng pagkawasak ko. Lahat ng iyon parang sabay-sabay na dumaan sa isip ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila ang bumabasag sa akin. Ako na ang nakatingin sa kanila. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nakaligtas. Napapikit ako. At doon ko naramdaman, hindi pala bigla ang gumagaling. Ang sugat, hindi siya nawawala. Nagiging tahimik lang siya. At sa katahimikan na iyon, doon ka maririnig ang sarili mo ulit. Huminga ako ng malalim. At doon ko na-realize ang isang bagay na matagal kong hindi pinansin. Sa lahat ng panahong minahal ko sila, nakalimutan kong tanungin kung mahal ko pa ba ang sarili ko. Dahan-dahan akong naupo sa buhangin. Hinayaan kong lamig ng hangin tumama sa balat ko. Hindi na ako umiiyak, pero hindi rin ako buo. Nasa gitna ako. At sa unang pagkakataon, okay lang pala ang gitna. Hindi lahat kailangang tapos na para magsimulang muli. Hindi lahat kailangang perpekto para maging totoo. May yabag akong narinig sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino. Si Gabriel. Umupo siya sa tabi ko. Hindi masyadong malapit, hindi rin malayo. Yung sapat lang para maramdaman ko na may kasama ako, pero hindi ako nakakulong. Ang tagal mo, mahina niyang sabi. Ngumiti ako ng bahagya. May kausap lang ako. Kanino? Tumingin ako sa dagat at sa sarili ko. Tahimik siya. Hindi nagtatanong pa. Hindi pinipilit ang kwento. Yun ang isa sa mga bagay na hindi ko pa rin sanay hanggang ngayon. Yung may taong hindi kailangan ng buong paliwanag para manatili. Napahawak ako sa buhangin. Alam mo, sabi ko, dati akala ko kapag may dumating na bagong tao sa buhay mo pagkatapos kang masira, siya na yung sagot. Tumingin siya sa akin. Hindi nagsalita. Hinayaan akong ituloy. Pero hindi pala. Huminga ako ng malalim. Hindi ka dumadating para ayusin yung basag. Dumadating ka para tulungan kang makita na hindi ka pala totally durog. Tahimik siya. At sa katahimikang iyon, mas ramdam ko siya kaysa sa anumang salita. Tumingin ako sa kanya. Gabriel. Natakot ako sa'yo dati. Ngumiti siya ng bahagya. Alam ko. Bakit ka hindi umalis? Doon siya tumingin sa dagat. Parang inaalala rin niya ang sarili niyang sagot. Dahil alam ko yung pakiramdam ng iniwan ng buhay kahit wala kang kasalanan. Huminto siya sandali. At alam ko rin yung pakiramdam ng gusto mong mahalin ulit, pero natatakot ka na. Dahan-dahan akong tumango. Parang may kumalabit sa loob ko. Hindi sakit, kundi pagkilala. Kasi pareho kami. Hindi pareho ng kwento. Pero pareho ng sugat. Napahawak ako sa dibdib ko. Akala ko kasi, sabi ko, kapag may nagmahal ulit sa'yo, mawawala na yung dating sakit. Umiling siya. Hindi nawawala. Huminto siya.
Pero hindi na siya yung nagkokontrol sa'yo. Napatingin ako sa kanya. At doon ko naramdaman, may pagbabago. Hindi sa paligid, kundi sa loob ko. Yung mga alaala ni Adrian, hindi na bumubuo ng takot. Yung betrayal ni Trisha, hindi na bumubuo ng galit. Yung sarili ko noon, hindi na bumubuo ng hiya. Parang lahat sila naging kwento na lang. Hindi na kulungan. Huminga ako ng malalim. Gabriel, bakit? Kung sakaling hindi ako maging okay agad, hindi kita hinihiling maging okay agad. Putol niya agad. Ngumiti ako. Hindi ko pa alam kung paano magmahal ulit. Tumango siya. Hindi mo kailangan malaman ngayon. At doon ko naintindihan. Hindi pala pag-ibig ang hinahanap ko ngayon, kundi kaligtasan. Yung pakiramdam na pwede kang umupo lang sa tabi ng isang tao nang hindi ka pinipilit maging buo. Tumayo ako. Hinayaan kong mahulog sa buhangin ang ilang butil na nakahawak sa kamay ko. Parang bitawan ng lahat ng bigat na matagal kong dala. Tumingin ako sa dagat at sa isip ko, tahimik kong kinausap ang dating ako. Yung Mia na umiiyak sa dilim. Yung Mia na naniniwala sa mga maling pangako. Yung Mia na akala niya ang pag-ibig ay pagsuko. Sabi ko sa kanya, salamat. Dahil kung hindi ka nasaktan, hindi ko matutunang pahalagahan ang katahimikan na ito. Huminga ako. At sa unang pagkakataon, ngumiti ako ng hindi pilit. Hindi dahil masaya na ako, kundi dahil tanggap ko na. Hindi pala ang tamang tao ang magpapagaling sa'yo, kundi ang sandaling pipiliin mong hindi ka nababalik sa taong sinira ka. Lumingon ako kay Gabriel. Uwi na tayo? Tanong ko. Tumango siya. Uwi na tayo. At habang naglalakad kami palayo sa dagat, napagtanto ko ang isang bagay na hindi ko agad nasabi ng malakas. Hindi na ako yung babaeng naghihintay na piliin. Hindi na ako yung babaeng takot maiwan. Hindi na ako yung babaeng kumakapit sa mga maling tao. Ngayon, ako na yung babaeng marunong nang umalis. At kung may isang bagay akong gustong iwan sa kwentong ito, hindi ito tungkol sa kung sino ang nanloko sa akin. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nanatili, kundi tungkol sa sandaling napagtanto ko na sa lahat ng taong nawala, ang pinakaimportante pala ay yung sarili kong matagal ko nang hinahanap. At sa wakas, nakita ko rin siya. Ako, buong-buo, tahimik, at sa unang pagkakataon, malaya. Huminto kami sa paglalakad. Hindi dahil may mali, kundi dahil parang sa katahimikan ng paligid, doon ko lang naramdaman na may isang bagay pa palang hindi ko pa nahaharap ng buo. Si Gabriel nakatingin lang sa dagat. Ako nakatingin sa sarili kong kamay. Yung mga kamay na ilang taon. Humawak, kumapit, naghabol, nagtiis. Ngayon, hindi na nanginginig, pero hindi pa rin buo. At doon ko na-realize ang pinakamatinding katotohanan sa lahat. Hindi pala ako nasira dahil minahal ko sila. Nasira ako dahil nakalimutan kong piliin ang sarili ko habang minamahal ko sila. Huminga ako ng malalim. Gabriel, tumingin siya agad. Parang alam niyang may darating akong mabigat na sasabihin. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na parte ng lahat ng nangyari sa akin? Hindi siya sumagot. Hinayaan niya akong magpatuloy.
Hindi yung niloko ako. Huminto ako saglit. Hindi yung may iba siya. Hindi kahit yung best friend ko. Napakagat ako sa labi. Kundi yung araw-araw akong bumabalik sa sarili ko na mas maliit ang tingin sa sarili ko kaysa sa totoong ako. Tahimik, walang hangin, parang pati dagat nakinig. Napahawak ako sa dibdib ko. Yung araw-araw kong tinatanong kung sapat ba ako. Kung maganda ba ako. Kung may kulang ba sa akin. Huminga ako ng nanginginig. Yun pala yung totoong betrayal. Hindi sila, kundi ako sa sarili ko. Sandali akong tumigil. At doon ko naramdaman ang bigat na unti-unting gumagaan. Parang sa wakas, may isang pinto na bumubukas sa loob ko na matagal nang nakakandado. Tumabi si Gabriel nang mas maayos, hindi lumalapit ng sobra, hindi rin lumalayo. Alam mo, sabi niya nang mahina, ang hirap marinig niyan. Pero mas mahirap yung hindi mo ma-realize. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko agad nakita. Umiling siya. Hindi mo kailangang makita agad. Lahat ng tao may breaking point bago magising. Napaluha ako nang hindi ko inaasahan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sa wakas, may nakakaintindi. Pinunasan ko ang luha ko agad, pero hindi na ako nahiya. Hindi na ako nagtago. Gabriel? Akala ko noon, kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong tiisin lahat. Umiling siya agad. Hindi. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat nawawala sa sarili mo. Parang may pumutok sa loob ko. Tahimik lang akong tumango. At doon ko na-realize ang isa pang bagay. Hindi pala pag-ibig ang dahilan kung bakit ako nagtiis. Takot. Takot na wala ng iba. Takot na hindi na ako kayang mahalin ulit. Takot na kapag umalis ako, wala nang pipili sa akin. Huminga ako ng malalim. Gabriel, alam mo ba yung pinaka nakakatakot? Yung mahalin ulit? Tanong niya. Umiling ako. Hindi. Huminto ako. Yung malaman mong kaya mo pala talagang mabuhay kahit wala yung taong inakala mong hindi mo kakayanin mawala. Sandaling katahimikan. At doon ko naramdaman, parang unang beses kong binawi ang sarili ko sa lahat ng maling pinaniwalaan ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. Pinunasan ko ang buhangin sa damit ko. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako yung babaeng sugatan lang. Ako yung babaeng may natutunan. Tumingin ako kay Gabriel. Hindi pa ako handang magmahal ng buo. Tumango siya agad. Okay lang. Pero gusto kong matuto ulit nang hindi na uulit yung dati. Ngumiti siya ng maliit. Mas maganda yon. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi na ako humihingi ng validation sa kahit sino. Hindi kay Adrian na wala na. Hindi kay Trisha na naging alaala na lang ng sakit. Hindi kahit kanino. Kasi ngayon, ako na ang nagbibigay ng pahintulot sa sarili ko. Habang naglalakad kami ulit, mas mabagal na, mas tahimik. Naramdaman ko ang isa pang realization na parang dumating lang ng kusa. Hindi pala lahat ng taong dumating sa buhay mo ay para manatili. Ang iba, dumaan para ipakita sa iyo kung sino ka kapag iniwan ka. At kung sino ka kapag bumangon ka. At kung sino ka kapag pinili mong hindi na bumalik sa dati mong sarili.
Huminto ulit ako. Tumingin ako sa dagat. Alam mo, Gabriel, bakit? Sa dami nang nawala sa akin. Huminga ako. Ngayon ko lang na-realize kung ano yung hindi nila kayang kunin. Tumingin siya sa akin. Anong hindi nila kayang kunin? Napangiti ako. Totoo na sa wakas. Ako. Tahimik. Pero hindi empty. Kundi buo. At doon ko naintindihan ang huling aral ng lahat ng nangyari. Hindi pala tungkol sa kung sino ang nanakit sa'yo, kundi tungkol sa kung kaya mong bumalik sa sarili mo pagkatapos mong mawala. At sa wakas, hindi na ako naglalakad palayo sa nakaraan. Naglalakad na ako papunta sa sarili kong buhay. Kasama ang katahimikan. Kasama ang kapayapaan. Kasama ang bagong ako. At sa unang pagkakataon, hindi na ako naghahanap ng pag-ibig para mabuhay. Buhay na ako.